Grabe naman itong si Attorney Rowena Guanzo. Masyado ka naman. Sabi niya kasi dito, balita daw niya itong pinamimigay ng mga frasco diyan sa may Liluan ay ano daw ito, old na litrato, recycled, tapos in-upload ulit, ganun. Pero, sige, considering na parang hindi nga, pero dito ko nakita na ay oo nga no. Itong sasakyan na ito, nakita nyo naman may Uniteam BBM Sara. Team Frasco. Ayan. Alam naman nila na wala na yung Uniteam, di ba? Naghiwalay na. Eh bakit? Kung ito ay bago, kung ngayon itong pamimigay na ito, di ba dapat ang ginawa nila dito, pina-repaint nila, tinanggal nila yung BBM Sara at Uniteam na yan. Team Frasco lang. Kung babase tayo dyan, tama si Attorney Rowena Guanzon. Old nga ito. Okay, next ito. Ito po is a plain example of advertising your own product, no? Later on ibebenta nila ito. I think talagang binebenta na nila ito, no? Frasco sardines. Ngayon, kagaya nung pinakita ko kanina, ayan, no, pati tubig talaga, no? Pamimigay nila ito. Pero yung pondo ng pamimigay nila, kinuha din nila sa taong bayan. Kumbaga, binili nila yung sarili nilang produkto gamit ang pera ng taong bayan at ipamimigay nila, naging hero pa sila. Ganyan kagaling. Meron namang balita. Ito po ay pahayagan dito sa Hong Kong, which is the South China Morning Post. Nakakahiya po, ano, nakita natin itong ano nito ay November 9 to 15. At front page, nakakahiya. Nabisto at alam ni Xi Jinping at ng China na kaplastikan yung pinakita ni Marcos Jr. Sabi dito ay, it was a fleeting handshake, but one that Philippine President Ferdinand Marcos Jr. made sure was caught on camera. On November 1, Marcos approached Chinese Xi Jinping at the APEC, Gyeongju, South Korea, to offer his congratulations as Beijing assumed the Trade Bloc's 2026 chairmanship. A Filipino photographer was on hand to capture. Nakahanda. Talagang alam niyo yun. Planado talaga. Nakaset up talaga. Anybody could easily think of this na true. Kasi talagang saktong-sakto eh. Marcos, whose father initiated diplomatic relations with China back in 1975, had once been viewed in Beijing as a potential continuation of his predecessor Rodrigo Duterte's pivot away from Washington. Nakala nila itutuloy ni Junior yung leaning ni PRRD towards China. But Chinese officials no longer appear to be under any such illusion. Hindi na sila naniniwala. Plastic. Traidor. Kaya ayaw na nilang maniwala ngayon. Neither China's Ministry of Foreign Affairs nor its embassy in Manila made any public mention of interaction on November 1. So, ibig sabihin, hindi nila yan pinansin. Ayaw pa nilang pansinin at ipalabas pa or mag-comment dahil alam nila na hindi totoo yun. Alam nila na hindi sincere. If we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines, it would mean that we have made significant progress. Asa ka? Despite a high-profile state visit to Beijing in January 2023, maalala natin yan relations between the Philippines and China have been tense for much of Marcos' presidency amid repeated confrontations, collisions, and diplomatic protests over the South China Sea. Given the current state of relations, it is unlikely that Xi would be in a rush to return to Manila
Foreign policy analyst Lucio Blanco Pitlo, president of Philippine Associations for Chinese Studies. Visits between Chinese and Philippine officials have been few and far between since 2023, he told This Week in Asia, adding that it will still uncertain whether ties would soon improve. Mukhang alanganin talaga, no? I don't even think or I don't even have hope na pupunta si Xi Jinping kahit na-invite pa ni Marcos Jr. Still, it would be wise for Marcos to extend an invitation to Xi. Such a visit could serve as a bridge towards reviving centuries-old ties of friendship and trade between the two nations, he said. Realpolitik, economic pragmatism, and goodwill should... Okay, Flores suggested that next year ASEAN Summit Manila would be the ideal time for Xi to visit, to sign the bloc's unity and maturity and encourage long-term regional stability and cooperation. Ang problema nga kasi, di ba, nag-meet nga sila noong January 2023. Talagang state visit po yun. Kung tutuusin, historical na yun eh. Historical na yun para sa Philippines and China na somehow there's a continuation with the friendship, okay, from the even the parents, from his father, di ba? To Duterte, to Sana sa kanya. So, would you expect na magtitiwala ulit ang China na magsasign sila ng unity, maturity, or whatever na ano dyan? Kung ginawa ng traidorin, dagdag mo pa yung ginawa nila kay PRRD. So, yun yung medyo ano dyan. A visit by Xi to Manila would shore up Marcos' domestic credentials as a pragmatic leader who can balance the Philippines. Yun na nga eh. Iisipin ni Xi Jinping na gagamitin lang ni Marcos Jr. siya para malinis yung kanyang pangalan. Kasi ASEAN members and even other countries would see and view Marcos Jr. na talagang weak leader talaga siya. Yung kanyang shift to America at parang bata nagmamaktol sa ASEAN, talagang malaking ano yun, sa, especially sa foreign direct investors natin. Madako naman tayo dito sa ano. Kaya nagtataka ko dito sa flood control corruption issue, Blue Ribbon Committee hearings na ito, House and then the Senate. Saan napunta ang mga ito? Bakit itong mga taong ito? Bakit nakatago itong mga taong ito? Yan. Bakit nawawala yung si Dong Gonzales? Itong si Manix Dalipe. Ito, yung Garjola. Ngayon, kababalita lang itong sa Garjola. Itong si, gagawin pa nilang state witness. Si Zaldico lang ata ang, ewan ko, kung inilalaglag nila or sinisave pa rin nila by saying na diyan ka muna. Huwag ka munang babalik ng Pilipinas. Itong si JJ Suarez. Especially itong si Dong Gonzales at JJ Suarez, may mga kasong plunder na ito. Why? Bakit hindi nila balikan ito? Umpisahan muna natin dito kay Garjola. Tingnan natin. Sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola, ayon kay dating mataas na Kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyong pisong proyekto. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimbat. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ito ang inilahad ni former mataas na Kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, grabe pala no, sa dami ng sasakyan, 42 ang sasakyan ng mga Diskaya. Pipitsugin lang pala yun. Not to mention, mga sasakyan, Bentley, Mercedes, talagang mamahalin. Ngayon, ang pinipicture nila, talagang
isusubasta nila, kukunin ng gobyerno, confiscate kasi ito ninakaw nila, pero ito mas kumbaga ganun lang pala talaga. Ito ubod. Si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing Party list pa lang yan. na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Wow. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Tinalo pa yung budget ni VP Sara. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos Nakita ninyo anong start niyan? Erel Guardiola. Ang 3 kumpanyang ito 22, 23, 24, 25. Nako, nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth Oh, of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Paano na to? Lacson. Sabi mo may binulong sa yung 67 na Kong tractors. Ito nasa harapan mo na. Guardiola, Kong tractors. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. 2 magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Wow. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Wow. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan nun. Dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi yung kay Diskaya. Ilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kV amperes na generator set nito. Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle income home na kumukonsumo lamang ng Sino magbabayad tayo? 8 to 12 kV amperes.
Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, Nakagulat. nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikahuli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya SunWest. Mas malala pa pala to. ni Guardiola noong 5.7 billion SunWest dito. Ito, 2000 to 2008, no? panahon pa lang 3 billion. ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe ng matuklasan ni nooy Kaya naman pala. DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Okay. So, anong magagawa kaya ng mga dito? Ng ICI o ni Lacson? Ano kaya magagawa nila dito kay Guardiola? 67 contractors, isa nang na-identify dito. Ang Billionaire News Channel na ang nag-imbestiga para sa inyo. Is this just a matter for you to do some action with regard to this? Ang tanong, gagawan kaya ninyo ito ng action? Okay? Ayan isa si Guardiola sa listahan. Okay. Pangalawa sa listahan, ito si JJ Suarez. Tingnan natin ang ang issue dito kay JJ Suarez. Kung makikita ninyo meron itong plunder case way back in 20. Hanapin nga natin yan. Ayan. Si Dong pala yan. Meron ding plunder case ito. 56 million pesos na plunder case way back in 2020. Ngayon, anong nangyari doon sa kasong yon? Ito po ay umabot sa ombudsman. Ano nangyari? Ba't tila baga ito parang sila, untouchable baga sila. Kumbaga, ang gagaling nilang magsagawa ng hearing with regard to the confidential funds ni VP Sara, pero sila mismo titignan naman ninyo. Kung magsasalita sila, Kakilala ba kayo? Kongresistang kongresista? I think I do have a list of my own. meron daw kung may kakilala silang congressman na contractors, meron daw. List mo ng names of kontratistang mga kongresista. Ay, di sa tamang panahon. Sa tamang panahon, kailan to? August pa to. Ano na nangyari? Nasaan na kayo? Balitan namin, nag-abroad na kayo ngayon, ha? Parang tila baga ay absent na kayo dyan sa house, ha? Wala na ata kayong trabaho, nagtatambay na ata kayo. Yan. Nasaan ngayon yan? Lacson, kasama ba ito sa listahan ninyo? Doon sa 67, bakit hindi ninyo ito maisali-sali? Pangalawa, ito, Dong Gonzales, ito, very recent ito, may graft corruption. May graft case ito nung na 612 million. Nag-publish tayo ng Flood story control. tungkol sa halos 1 bilyong pisong halaga ng mga kontrata ng pamilya ni Dong Gonzales ng Pampanga. Paano ba namin na-verify yun as journalists? Let me take you behind the scenes of our workflow. This is for student journalists. Siya ng crackdown on anomalous flood control contractors. Ang diskusyon online paano yun? Kung sa kamera, ang daming kontratista. Will the administration run after them as well? We've already published a number Yun of ang stories. malaking tanong. Nabanggit ni Lacson, 67 daw, pero hanggang ngayon, wala na. Iba na ang kanilang target ngayon. Even that affidavit ni Guteza ay dinidiscredit na nila. Congressman contractors, sina Zaldico, yung kapatid ng dating kongresista na si Kito Ko, at si Edwin Garjola. Matunog din yung pangalan ni dating Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na malapit na Gonzales. kalyado ni Speaker Martin Romualdez. May nag-send sa amin ng leads via email, via DM, and we thank all of you for getting a step closer to the heart of the story.
I'll be candid, this is not the most groundbreaking story ever, not even the most groundbreaking story of the week. In fact, noong 2023, may barangay captain na nagsampa ng kaso laban sa mga Gonzales dahil nga sa Hindi po yan fake news ha. Hindi po yan invento. nalunang mga kontrata ng AD Gonzales Construction sa Pampanga. But what we did this time was verify it ourselves and update the story from 2023. Una, totoo bang may AD Gonzales Construction? The SEC website says yes. Ikalawa, totoo bang may flood control projects? Binisita namin ang Sumbong sa Pangulo website. Meron. May 3 nakalista dito, all in 2023. Yun na ba? Ngayon, anong ginagawa ng ICI dito? All in all, binisita namin ang DPWH website. It turns Vince Dizon. out may isa pang proyekto in 2024. Overall, that's over 900 million pesos. Nako, So almost binili 1 namin billion. ang mga dokumento from SEC. Kapag sa SEC Express website ka bumili, bawat dokumento nasa higit 1,000 pesos at 3 days to deliver a physical copy. Kung SEC eSearch website naman, nasa 375 pesos lang per document at instant delivery of soft copy. Binili nila yung ito, binili na nila yung ebidensya dito. Anong ginagawa ninyo ICI? Claxon, Vince Dizon, ha? Opted for the latter na delay lang ng ilang araw yung transaction dahil glitching yung eSearch website. Dalawa yung binili ko. Una, Articles of Incorporation na magdedetermine kung naging incorporator si Dong Gonzales ng kumpanya. Nako! In layman's term, co-founder o founder on paper. Confirmed. Confirmed! Is the general information sheet which lists the current shareholders and key officers as of December 2024. As you can see, the president, vice President siya! Ay, hindi. Anak niya ata. president, and secretary are his Vice President si Dong Gonzales. children, si Brenz, AG III, and si Mikaelin. Collectively, they own 98% of the company. Wala na yung pangalan ni Dong. It means that sometime between 1993, kung kailan na-register ang kumpanya, and 2024, Siyempre, anak niya yun eh. Anak niya ay ba yan? nag-divest ng kanyang shares si Dong. Sinubukan kong hingin ang panig ni Dong at ng top shareholder na si Brenz Gonzales beginning August 27. Araw-araw ako nag-follow up. Isa ito sa mga rason kaya usually may delay sa publication ng mga istoryang sensitibo yung issue o kaya naman ay Kasi wala sariling silang ligari ng sagot. reporter. Kailangan nating siguruhin na exhaust natin all avenues para mabigyan ang subject ng storya ng pagkakataong sumagot. Nag-reply lang daw si Dong after nang ma-publish ang storya. Sabi niya, baseless ang mga alegasyon laban sa kanya, Nag-reply lang. na basura na raw ng Akala niya siguro kasi walang ebidensya. Akala niya, binili mo ba naman yung ebidensya eh? ombudsman ng kaso. Ito yung yung, di ba itong si pangalan nito, itong Rappler investigator nito, binayaran niya sa SEC yung mga documents or evidence na kailangan niya as evidence, di ba? Binayaran, binili kumbaga. Yan yung explanation doon sa sinasabi nila, grabe naman yung gastos ni Sara Duterte dyan sa confidential funds kasi yung mga information as like intelligence nga di ba? Binibili mo talaga yung mga ebidensya, yung mga information. Kailangan mo talagang bilhin yan. Hindi po libre yan. Ito nga, kinuha mo sa SEC, binibili. Maybe literally na binibili mo. Siguro, yung mga informant mo, kailangan mo ding bigyan, kailangan mong bigyan ng protection. Siyempre, gagastusan mo yan. That's the reason why talagang kailangan mong magbayad. Meron kang budgets for confidential funds and intelligence funds because of this, Tapos, ang sasagot ni Marcos Jr., hindi ko alam kung bakit tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Papakamot na lang siya sa ulo, hindi niya alam kung bakit ganito, kung saan galing yung baha, pero yung kanyang intelligence at confidential funds, 4 billion, ngayong taon, 2026, gagawin na nilang 10 billion, wow. A recent Sunstar report also noted the dismissal, although wala tayong kopya ng ruling. The reality is, even though may mga batas na nagsasabing dapat iwasan ang conflict of interest among public officials, madaling lusutan ito. As budget expert Shelo Magno pointed out to us, walang direct prohibition sa mga kamag-anak ng government officials na maging kontratista. Does that mean hindi na ito story at all? Of course not. It's a conversation about gaps in the law and the tough situation that we are in. Na yung inaasahan nating magpapalakas ng legal safeguards sa gobyerno ay mga mambabatas na may vested interests din. Anti-political dynasty din. Vested interest talaga yan ang dyan. Sino yun? When Dong Gonzales became deputy speaker,
he essentially became an ex-officio member of the Appropriations Committee, which reviews the national budget. Kapag tiningnan mo yung mga kontratang napanalunan ng A.D. Gonzalez Construction, yung 4 na yon sa distrito niya. At the time na napanalunan nila yung mga projects, konsehal na ng San Fernando si Brenz Gonzalez. Ngayon, vice mayor na siya. Pumalit naman kay Dong sa Kongreso yung isa pa niyang anak na si Mika, Political na ngayon dynasty. deputy majority leader. It's a conversation about delikadeza. Ang editorial judgment ko at namin sa Rappler, it's newsworthy. I asked Dong Gonzalez about delikadeza, pero hindi na niya ako na-replyan. Wala pa Oh, tayo of sa course. kung kamusta ba ang implementasyon ng mga Makapalang proyekto mukha na eh. ito. But that can be a separate discussion. Makapalang mukha eh. Oh. Next is si Dalipe. Oh, tingnan niyo si Dalipe. Meron itong si Rep Pantaleon Alvarez ay kinasuhan sila nila Attorney Topacio, kinasuhan nila itong sila Romualdez, Dalipe, Zaldico, Kimbo. Ano nangyayari ngayon? Ito kasi there is a strong evidence of guilt. Charges involve dishonesty, oppression, grave misconduct, gross neglect of duty, and offense is serious to warrant removal from office. The officials' continued stay may compromise the case against them. So, ano nangyari dito sa kaso ni Dalipe? Yan ang mga dapat nilang unahin ngayon. Kasi kung hindi, abay, ang target nila ngayon ay iba. Iba yung mapupunta. Nandito na nga tayo eh. Ginagawa yung hearing dati. Nandito na tayo. Malapit na tayo. Dun sa mastermind. Martin Romualdez, Zaldico, malapit na kay President, abay biglang pinalitan yung Senate presidency. Alatang-alata. Ngayon, nakita natin na merong pagtutuos, hindi pala pagtutuos. Pag merong date na ikinakasa, magdi-date daw itong dalawa na ito, si Soto at saka si former speaker, hindi na yan speaker Pero ang tanong, bakit sila magdi-date? Crush mo ba? Gusto mo ba siya? Ano ang relevance mo doon sa incoming na Blue Ribbon Committee hearing? Talaga nga bang gagawin kang state witness? Parang ganon. Di ba ikaw yung involved? So bakit itong si Soto himudpwet? Kaya nga tama yung sinasabi ni Anjo Eliana na itong si Soto ay isang duwag. Akala mo matapang, yung pala isa siyang matatakutin. At, take note, isa siyang Senate President. Pero, ikaw yung Senate President, nagpapahawak ka sa leeg sa mas mababang kapulungan. Kahit sabihin na natin si Boje D ang House Speaker ngayon, alam natin na ang nasusunod pa rin ay yang si Martin Romualdez. Ngayon, magmi-meeting kayo para yung script ay ma-maintain ninyo at hindi maiba. And that shows that you are not a strong leader but a weak leader, a very scared, coward leader. According to Anjo Eliana. Bakit? Paano nasabi ni Anjo Eliana? Ito ay isang matibay na ebidensya kasi nung si Anjo Eliana ay nagkaroon ng problema with the Senator Raffy Tulfo ay hindi ipinagtanggol. Tahimik itong si Soto. Therefore, takot si Soto kay Raffy Tulfo during that time. Eto, tignan natin, may pagpulong daw si Soto. There was already this news, Senate President, that you had mentioned that you plan to meet with Congressman Martin Romualdez. I think that was yesterday, if not the other day, and you said that could happen tomorrow or the day after. Has this happened? Has there been any communication? We communicated, no, but more or less, it was just parang filling out Isang kindat naman dyan. if the interparliamentary courtesy would be would be proper, or if we should invite Congressman Martin. Just like when
Toby Chanko was invited, di ba? There was interparliamentary courtesy, pero nandun pa rin si Toby Chanko. Tutusin, so bakit pa kayo magdi-date? Magpupulong sina Senate President Vicente Soto III at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa posibleng pagdalo ng Kamara sa susunod na pagdinig ng ayon kay Soto, inaasahan niya ang pulong na may tatakda sa mga susunod na araw. Layo naman nitong may isa formal ang imbitasyon kay Romualdez ni Senate President pro tempore at nagbabalik na Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sakaling pumayag siya. Nananatiling kongresista si Romualdez matapos ang kanyang pagbibitiw bilang House Speaker kung kaya't patuloy siyang napapaloob sa tinatawag na interparliamentary courtesy. Sige, mag-date kayo. Yan ang gusto nyo. Kaya nga, totoo, hindi malayong hindi totoo itong sinabi ni Anjo Iliana na isang duwag, no? Ikaw ay Senate President. Sunod, pinakita mo na ikaw pala ay mahina, madaling mauto, madaling mapasunod, matatakutin ka pala kasi kung si Raffy Tulfo na hindi pa naman senador during that time ay natakot ka, how much more na ang kalaban mo mas malaki pa, malalaking tao pa, Martin Romualdez at Marcos Jr. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama, nung binakbakan ako ni Raffy Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Raffy Tulfo, nung ako po Tulfo, yung kapatid ko naman yan tinulpo, hindi naman ako nandun lang ako Mas sikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi, kaya ako ang diniin ni Raffy Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Raffy Tulfo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobera, tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko, anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location kaya natagalan yung the school was legal. Na late lang yung pero pinalabas ni Tulfo illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Raffy Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Yan. Kaya, very, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. Wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwelahan namin maayos. Meron ba naman eskwelahan na 13 years nang umaandar tapos illegal? Hinanapan lang ng butas nitong Raffy Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pinacheck namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko alam kung anong motive ng 5 hanggang 7 estudyante out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Raffy Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Tignan nyo, Tulfo, tignan mo yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa'yo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ko ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen.
Pag mga matataas na tao, wala na. Kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula. Ayan, so alam mo yung ibig sabihin yan. So kung yung matataas na tao hindi niya kayang kalabanin, the mere fact na ikaw ay Senate President, paano pa tayo ipagtatanggol? Paano pa niya ipagtatanggol yung karapatan at para sa tama ng mamamayan or ng taong bayan? So dito pinapakita, nakikita na natin kung anong karakter nitong si Senator Tito Soto na ito, na wala pala siyang bayag. Natatakot siya kapag mga malalaking tao na. Pero pag siya yung malaking tao, magmumura yan, akala mo sino matapang, pero pag meron pang mas malaking tao pala sa kanya, pwede mo pala siyang takutin. Pwede mo siyang hawakan sa leeg. Nakakatakot yun kasi Senate President ka. Kaya kung nakikita ninyo, nung napalitan yung Senate President, pinalitan si Chis Escudero, pinalitan din yung Blue Ribbon Committee Chairman, nakita ninyo yung direction ng investigation at ng hearing, iba na. At nakita ninyo yung ang ingay-ingay na mayor ng Baguio City nung una. Meron pa nga siyang interview noon, title noon, Silence No More. Wow! Kala mo, naglalabas siya ng kung ano nun, 777, 30, mga scheme daw ng mga ayuda at mga corruption noong araw. Sobrang ingay. Pero ngayon, nakita ninyo, sabi ko na sa'yo, umiiba yung direction nila ngayon. Kasi may tuta na sila. Pinalitan nila yung hindi nila matuta, pinalitan nila ng madaling matuta, which is itong si Tuta Sen. O, ayan. Kaya nakita ninyo itong si Mayor Magalong pumunta siya sa Davao. Projects dito sila sa Davao nag-imbestiga. Si Magalong na isa rin sa corrupt na opisyal na under rin kay Marcos, kasama ang kanyang mga alagad na ICI na dito sa Davao ng tungo para imbestigahan ang rock netting na matagal nang natapos. Kasi may kaso siyang rock netting din sa Baguio. At napakatibay na hindi naman flood control project. Meron pa silang SWAT na dala. Ngayon ay ginigiba nila at pinupunit ang mga net at mga malalaking screw para mag-power trip dahil inggit sila sa mga proyekto ng mga Dabawenyo. Tingnan ang kanila mga ginagawa. Ayan. Bakit nila ginugunting? Yan ang malaking tanong. Bakit ninyo sinisira? Very big question. Ano yung purpose niyan? Ngayon, may isang netizen na galit kasi nakita ninyo yung ginawa. Nung tinanggal nila Magalong yung net dyan, nagkaroon ng landslide. Ito. Huna-huna mga kabanat, ilahan gikuha ang net. Unsay nahitabo na landslide ang yuta. Maayong adlaw mga kabanat, naatakaron dire. Kung asang ACI na nangita o gold. Tanawan ninyo mga kabanat. Ano? Giunsa nila pag huna-huna mga kabanat, ilahan gikuha ang net. Unsay nahitabo na landslide ang yuta. Tanawa. Imbes na makatabang ito, ang translation niyan. Doong pumunta sila Mayor Magalong sa Davao, ang sabi ng mama, tignan nyo, pumunta sila dito mag-imbestiga sa Davao. Tapos ginunting nila ang net. Kaya hayan tuloy, gumuho ang lupa. Hindi sana dapat guguho yan kung hindi nila pinakialaman ang net. Dito sila mag-imbestiga. Wala namang flood control dito. Yan si Mayor Magalong nag-resign tas nagbalik. Nag-inspection dito sa Davao para sirain ang mga net na maayos namang mga panangga na net para di gumuho ang lupa. Yan. Yan ang ano niyan. Sila, naghimo na hinuon sila nga makadelikado para sa mga tao nga lumulupyo dire. Tanawan ninyo, ang yuta, na landslide, tanawa. Diba? Gumuho ang yuta tungod sa ilahang gihimo nga gikating ang net. Dire po. Dire mga kabanat. Dire. Sobra naman ang yan. ebidensya nga niguho ang yuta kay ilahang gikating ang net. Gitubuan na unta. Nanon to'y mga gamot. Tapos gagawin nilang ebidensya yan na sira-sira, rock netting. Sa kahoy nga mas muligon ang pundasyon. Pero unsa ilang gihimo ni adto ra sa diri aron mangguba. Wa gyud na mao, no?
natingala ko si Mayor Magalong nibalik unsa kay nibalikan ang kanabal-ana ko si Mayor Magalong ni-resign na sa ICI karon pag-inspeksyon diri sa Davao nagpakita unsa kay nabilin nganong nibalik man siya. Remember mga kabanat, sa balita ni gawas karon ang budget sa ICI kung wako nagkamali 41.4 billion pesos ang budget para sa ICI nibalik na. Nibalik na? So mao na mga kabanat, no? Naglibog ko. Nganong ingani ilang gihimo. Imbis na makatabang, muli ko ng pundasyon kay gitubuag mga sagbot. Sa paghimo nila ani, gikating nila ang net, niguho ang lupa. Diyan mo makikita na itong ginagawa talaga ng gobyernong ito, pagguhuin ang mga Duterte. Umiba ang direksyon. Nandun na tayo, iniba na yung direksyon para ang guguho ang mga Duterte. Wala na, kawawa na ang taong bayan dito.